medyo napansin ko, bukod sa sinabi mo kanina na tahimik ang ating DILG Secretary. Medyo tahimik din ngayon ng Bucor, ha? Wala tayong masyadong naririnig Naku, sa natumbok din ni Dada. Tahimik ang Bucor. sa Bucor. Mukhang gumaling na Kasi sila nga, doon. mainstream. Alam mo, tol, mayroon akong kaibigan, taga GMA. Ang mainstream media. Sabi niya sa akin, sir, sabi niya, DJ, pasensya ka na. Sabi niya, kasi dinidiretso kong tanungin yan. Sabi ko, anak ng teting, ba't ganun ang report mo? Sir, pasensya ka na, DJ, kasi ang hinahanap talaga ng mainstream media daw, yung negative. Sabi ko, ganun ba? Putang ina. Mainstream, ibalita nyo kay positive, kay negative. Oh. Kaya daw tumahimik ang Bucor kasi gusto raw ng balita ng mainstream, negative. Oh, sige, ano? Tapos ngayon tahimik sila? Bakit naman ganon? Tama kaya yung sabi ng mga vloggers na nabusalan sila ng pera? Di ba? Ay, hindi lang po kami nagsabi niyan. Pati si Tatay Digong, binanggit niya kagabi sa gikan sa masa. Ha? Walang demokrasya sa Pilipinas kasi ang demokrasya maingay. Walang media, walang oposisyon, walang nagsasalita. Hindi nagsasalita mainstream media, pero excuse me po, Tatay Digong, I beg to disagree. Ang mga vloggers, alakas ang loob, maiingay. Mainstream, wala. Yung social media vloggers, malakas. Kung tahimik sila ngayon, ano eh? Kasi hindi, natakasan. Kailan lang natakasan itong si, Katapang eh. Nako, natakasan. Naalala nyo, meron tayong binalitang natakasan. Kinonfirm ni Bantag ngayon. Confirm po yan. According to him, ha? Sa Mindoro. Natakasan? Hindi ba siya yan? Iba pa ito doon sa... Iba pa yung si, Kataroha. Iba pa yun. So, may latest lang natakas. Aba. Kaya nga nakapagtatampo, pero hindi nakapagtataka, nasa dami ng bulilyaso ni Katapang, andyan pa rin. Dahil nga daw, yan ang nagdi-deliver ng pera. Saan? Sabi nila, sa Malacanang daw eh. Siguro si Boying yung Malacanang, ganon. Hindi natin alam paano kung gaano katotoo yun. Pero yun. Kaya naman pala daw. Di umano, malakas at hindi matanggal-tanggal si Katapang. Siya daw ang nagdi-deliver ng pera. Ibig sabihin, provider siya. Isipin mo naman. Hawak mo ang Bucor. At sabi parang SM ang Bucor. Marami siyang pagkukuhanan. So, malaki ang nare-raise niyang pondo. Marami siyang pwedeng, tumahimik na kayo. Let us do our hanky-panky. Parang ganun ang dating. Tama, tahimik. Kasi, di umano, according to DJ Bantag, siya ang pinakamalaking mag-deliver ng pera. Big time! Big time Katapang! Hoy! Grabe! Grabe! Yun ang nakakarating na balita. Mas malaking magbigay ang pera ang Bucor kaysa NBI. Yan ang nakarating na balita sa akin, information. So, malaki pa raw ang pera ng Bucor sa NBI. Tama ba? Hey, dami pa ng pera nito si Katapang. Sabi ni Bridget Sagon, gusto ko marinig. Gusto kong sabihin sa inyo. God is good all the time, DJ Bantag. Ito lang ang pinangahawakan ko para sa'yo. Many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. I agree with you. Ako, yan din ang aking pinangahawakan sa buhay. Let's do our part. Pero in the end, Diyos lang nakakaalam. Delikado man ang ginagawa, again, Diyos pa rin ang nakakaalam. Thank you, Brigade Sagon. I agree with you. Love na love nila si Katapang sa Bucor. Kasi dahil naman pala marami nagmamahal kay Katapang kahit gano'n ang pag-imumuka. Kahit dami ng palpak. Ayun ay. Grabe rin ang kaplastikan na mga nasa posisyon. Tanong bulilyaso, hindi yan papalitan.
Kaya nga nagkaroon ng Senate inquiry dati dahil dun kay Kataroha eh. Ano yan, kumbaga napakalaking issue nung pagtakas nung tao na yan. Tapos ngayon may bago na namang pugante na hindi lumalabas sa media. Yun. Very good, Boss Dada TV. Naalala nyo, binalita natin yan. Mga 1 week ago, 2 weeks ago, I'm not sure, no? May nakatakas. At sabi ko, antayin natin. Lumabas sa media. 1 week after or 2 weeks after, up to now, and up to this very minute, wala pa rin nilalabas ang media. Yung kay Kataroha, late nilang nilabas. Parang nabuking nga lang yan eh. Kaya napilitan silang ilabas. Pero itong bagong takas, hanggang ngayon, di umano, na kinonfirm ni DJ Bantag, hanggang ngayon walang balita, hindi nilabas sa media. So sa madaling salita, may takipan. Asaan na nagtatakip? Bakit pinagtatakpan? Magkano ang pagtakip? Ang dami pong questions dyan. Kasi naalala nyo, nung si DJ Bantag nasabi niya, nung unang interview natin, natakasan din naman siya. Pero agad-agad nasa media. Kaya kaduda-duda yung antagal wala sa media. Maraming salamat sa 100 stars, Cora del Rosario. Kasi sabi nyo natakasan din kayo dati pero kayo mismo yung nag-inform sa media. Oo, tama yon. Alam mo, parang nakakasawang i-discuss. Sinabi rin pala ni Boss Dada dyan, Ganun dapat. Pag natakasan, calling, katapang, pag natakasan, ipamedya agad. Kung wala kayong tinatago, pag may palpak, labas agad. Kaya tuloy nadududa yung tao eh. Alam nyo kung bakit kayo nawawala ng credibility? Kasalanan nyo din. Hindi namin sinasabi na pinatakas nyo yan, kasalanan nyo yan. Kaya lang, yung pag itinatago ninyo, doon kayo nagkakaproblema. We cannot blame the people kung pag-isipan kayo ng masama kasi itinago nyo. Labas agad. Pagkatakas, labas agad sa media. Kasi meron nga akong nabalitaan dati ganyan, yung mga nahulihan ng droga, nahulihan ng kush, bago ibinalita sa media, ang tagal. Alam mo, pagka ganyan, ibig sabihin yan, ako po bata pa lang mahilig na ako manood ng investigation. Ang channel ko po ay Crime Investigation. Ang real story po to, true story mga napapanood ko. Pag hindi agad ni-report sa police, questionable agad yun. May tinatago. At kadalasan, confirm. May masamang ginawa. Kaya nga duda ang tao, hindi nyo nilalabas agad. Bakit hindi reported to? Nag-iisip kayo ng plano? Yan ang iisipin ng taong bayan. Nag-iisip kayo ng sasabihin? Or kung lulusot. Tandaan nyo po, ang mga politiko, ganyan ang attitude. Kung lulusot. Halimbawa, yung tungkol sa Okada. Yung sinasabi nila dyan kay speaker. Hindi agad binalita. Nung binalita, ang sagot lang niya, fake news. Pero ang tagal na nung issue, putok na sa ibang bansa yung Okada issue. Hindi agad nilabas dito. Ibig sabihin noon, parang kung lulusot. Kung kayang itago, itatago. Yung una, parang ganun ang ginawa. Itinago. Nag-leak. Inilabas na nila. Eto, kung lulusot. Tagal na yan eh. Walang balita. Doon pa lang kaduda-duda na. Hindi nyo masisisi ang taong bayan para kayo pag-isipan ng masama. Ang Bucor kasi nga kahit ano man ang maging
kalakaran na negative, ano man bulilyaso doon, andun pa rin siya. Kasi nga sabi nga nila, mas malakas daw magbigay ng pera yan sa Malacanang. Mas malakas kaysa NBI. Yun ang nakarating na information sa akin. Kaya pala, labs nila si Katapang ayaw tanggalin. Sakit sa ulo. Kaya pala, ang lakas ni Katapang talaga. Ngayon, hindi siya matatanggal. Siya pala ang pinakamalakas maglagay. Di umano. Kasi Sa just ngayon, recently, go ahead, Coach. sa ngayong kausap ka namin, wala pa ito sa media. Itong pagtakas dito sa Mindoro. No? So sa tingin nyo, meron plano na naman nila itong pagtakpan kaya hindi inilalabas? Minsan kasi, alam mo, hindi naman, in fairness naman sa mainstream media rin, minsan kasi hindi rin report naman sa media kapag hindi naamoy ng mainstream, tahimik lang ganon. Pero kung ang tumakas kasi na preso, halimbawa mamamatay tao, so rapist talagang public enemy, dapat mong inform ang public through mainstream media dahil nga para maalarma, mawarningan yung mga public na. Yun. May punto dyan si DJ Bantaga. At least naging balanse siya. Minsan hindi rin naman daw kasalanan ng media kasi kung hindi nila alam, hindi natunugan. Pero ako, I still believe dapat siya natunugan nila. Kasi kumalat yan sa mga vloggers eh. Kumalat yan sa social media. Anyway, hindi ko alam kung ang mainstream media ba hindi nakikinig sa mga vloggers. No? Hindi ko sinasabing maniwala sila sa vloggers, pero sana kung natunugan nila, nagtanong sila. Totoo ba to o hindi? Pero at least nakita natin nagiging balanse si hindi lang niya basta bliname ang mainstream media. No? Baka hindi lang din alam. Ana Marie, madadali na naman kayo niyang coach. Kaya nga sabi ko, me and my big mouth. Hindi, legal naman po yung ginagawa natin. Kinonsult din naman po namin sa mga abogado. Narinig nyo rin naman kay Tatay Digong. Kaya lang, siyempre, yun yung batas. Alam naman natin na minsan pag pinag-initan ka kahit salya sa batas, halimbawa, si Sarah, yung ginawa naman ni Sarah, legal eh. Pero napag-initan. Di ba? Pag napag-initan ka, medyo ouch din eh. Ha? Alam ko, nagsasabi ng totoo si Sarah. Pinag-initan siya dyan eh. Yan po ang mahirap sa politika. Pag napag-initan ka, pagka ikaw ay sa tingin nila, salot na sa kanila, hindi ka nila kakampi, hindi ka yes sir, hindi ka yes ma'am, delicates ka, pag-iinitan ka. Yun po ang medyo, bagamat alam namin, legal tong ginagawa namin. Again, we consulted a lot of lawyers dito. Nakalaya si ganun, nakataka si ganun. Diba? Para rin i-report back sa Bucor na, andito yung pugante nyo, andito yung public enemy, parang ganon. Ano bang kaso nitong nakatakas according dun sa inyong intel? Yon, abangan yan, abangan ha. Yung sagot sa tanong ni Boss Dada TV nandun na sa part 3. O yan.